Okay, muli tayo nagbabalik sa ating pag-uusapan ngayon. Sa first topic natin, na-realize natin kung ano ba tayo, kung converted people ba tayo, at saka unconverted people tayo. Dahil we are journeying sa ating tema. So ano nga ba yung tema natin? Growing in holiness of life, di ba? Para mag-grow tayo sa holiness of life, brother, paano yan? Lagi naman kami gumagawa ng kasalanan paano kami magiging banal? And maybe by this spiritual talk natin sa araw na ito, magkaroon tayo ng special reflection o spiritual reflection sa ating mga sarili o examination of conscience para mas mag-grow pa tayo o ma-strive o ma-motivate pa tayo to grow in holiness of life. Dahil nga ang ating tema is all about growing in holiness of life, so kaya kailangan nating matutunan yung universal call to holiness of life. Dahil lahat tayo bilang isang Kristiyano, mga Katoliko ka man o hindi, dahil tayo ay tinatawag ng Diyos para maging banal. Banal ka na ba, brother? O ako personally, hindi pa ako banal. So kaya itong topic na ito is for me at para sa ating lahat. O di ba? Baka mas banal pa nga kayo, di ba? So iba siguro sa inyo mga nagle-levitate, o di ba? O all people are universally called to holiness by God. He wants all men to be holy. According to 1 Thessalonians chapter 3 verse 4, do you know that the will of God for you is your holiness? So ibig sabihin, ang kalooban ng ating Panginoon ay para maging banal. All Christians in any state or walk of life are called to holiness in the fullness of Christian life and to the perfection of charity. Point number 1, perfection. All are called to holiness. Be perfect as your heavenly Father is perfect. No? So sinasabi dito, dahil tayo ay tinawag para maging banal, kailangan maging perfecto din tayo kagaya ni God. So paano natin maging perfecto? Ay di ba, may mga tayong kasabihan, ay tao lang, nagkakamali din. Tao lang, di ba? Sorry, tao lang. Di ba, mayroon tayong mga kasabihan na gano'n, no? Kapag nagkakamali tayo, paano ako magiging perfect? Well, brother, paano natin gagawin ito yun, no? Maging perfect tayo sa ating human effort natin na ma-desire natin yung bagay ng perfection na yun. No? Kapag talagang yung dapat motivated tayo na ganitong bagay ito. Kasi no, hindi ang perfection kasi o yung pagiging banal ay hindi lang niyang hinihintay. No? Ginagampanan yan, ginagawa yan. So paano yun? Point number 2, relationship with God. So, hindi ka magiging banal kung hindi mo makinakausap yung Panginoon, kung wala ka namang relasyon sa Panginoon. O paano ka magkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Kapag nagdadasal tayo, gusto nyo kasi magka-relationship tayo sa crush natin pero nakalimutan natin na 24 hours na ready si God na magkaroon ng relationship sa atin. Hindi lang natin ginagawa dahil we are so focused sa ibang tao. We are so focused sa gusto natin, sa tao, sa sarili natin. No? Pero the thing is, ang perfection natin ay hindi na mangyayari kung wala naman tayong relationship with God. Kung hindi naman tayo gumagawa ng hindi na nga tayo perfect, hindi na nga tayo dahil natin pagkakamali sa sarili natin, wala pa tayong relationship kay God, mas lalo pa tayo mahihirapan sa desire ni God para sa atin. No? At paano tayo magkakaroon ng relationship kay God? Kapag kinakausap natin siya. At paano natin siya kinakausap? Through Holy Mass, nagsisimba tayo tuwing Sunday, online Mass, kung hindi kayo nakapunta ng simbahan, saka kapag nagdadasal tayo. At masasabi din natin na meron tayong relationship with God kapag hinaharap natin yung mga difficulties o paghihirap natin sa buhay na may buong pagmamahal with full acceptance and trust sa Panginoon.
Kaya lahat ng mga difficulties natin, lahat ng mga backlogs natin, lahat ng mga problema natin, lahat yan ay may solusyon. Huwag lang natin isumpa yan, no? I-carry lang natin yan with the grace of God, no? Through prayer, ma-overcome natin yan, little by little. Okay? Ito yung nasabi ko sa yung kanina, yung perfection nga natin, di ba kasabi ni God, ha? Dapat maging perfect tayo like the Heavenly Father, di ba? No? Yung nga, tapos, di ba, ang redundant nga doon, hindi nga tayo perfect, pero paano tayo magagawa doon? Through human effort. So, dapat nag-e-effort tayo. Di ba nga kapag may crush nga tayo, di ba, nag-e-effort tayo, malaman tungkol sa kanya, ni-stalk natin siya sa FB, kinakamusta natin siya palagi, o minsan, ni-text natin, no? So, tayo din dapat, nagkakaroon din dapat tayo ng effort to know the Lord. So, bakit ba natin kailangan maging banal? No? Because God, our Creator, made us to be holy. Yun ang purpose bakit tayo kinreate ni God. Kasi gusto niya tayo maging banal. Kasi nga, di ba nga, ang purpose of life natin is to know, to love, and to serve God, and to be with God in heaven. Paano naman tayo mapupunta sa heaven kung hindi tayo minigyan na holy? So, paano natin mangyayari yan kapag tayo nagtitiwala sa Diyos at hindi natin tayo lumalabag sa kalooban ng Diyos? Next, how to be holy. So, paano ba maging banal? Number 1, humility. Pag sinabing humility, ito yung tinatawag na humble recognition of God's graces. In everything we do, it is always 99% grace and 1% effort. God should be in control of our lives. We should be Christ-centered. So, ano yung ibig sabihin nun? Pag sinabi mong 99% grace, so ibig sabihin, lahat ng mga effort, actually, ito yung nasabi na 1% effort lang ang kailangan natin gawin. Bakit? Yung 99% ang gagawa nun, yung Panginoon. Si God na ang gagawa nun. Ang kailangan lang talaga natin, mag-effort lang tayo ng 1%. Kaya, kung magbibigay ka rin lang, lubos-lubusin mo lang. Kaya mag-e-effort ka na rin lang, lubos-lubusin natin talaga ito. Dahil overflowing grace na gusto ibigay sa atin ng Panginoon, ibibigay talaga niya yan kapag nagkaroon tayo ng matinding effort. O, di ba? Number 2, how to be holy, kailangan magkaroon din tayo ng acceptance. Paano acceptance? Humble acceptance of faults and failures. Unless we learn to accept them, we will never grow spiritually. We will never be filled with God's grace because we're already filled up with self-righteousness and self-justification. God cannot enter and occupy our heart. So ano yung sinasabi nito? Kapag tayo, hindi tayo maging banal, pag wala tayong acceptance sa sarili natin. Acceptance, una, na meron tayong pagkakamali. Acceptance na meron tayong mga kasalanan. No, kapag hindi natin na-accept to, pag hindi tayo nag-repent sa ating mga naggagawang kasalanan, mga naggagawang kamalian, never tayo magiging banal. No, kapag ito nga nasabi ito, self-justification o self-righteousness, ibig sabihin, ang dami mo nang gawang kasalanan, masyado mo pang gina-justify o masyado mo pang pinaglalaban mo. No, ano bang pinaglalaban mo? Kasalanan mo nga yun eh. Ayaw mo isurrender kay God. So yun, no? Kapag wala tayong acceptance sa mga nagagawa natin mga kasalanan o mga faults sa mga nagagawa natin, hindi tayo mag-grow sa holiness of life. Number 3, perfection of one's own state of life. Ito tinatawag na perfection of duties. In whatever state of life God calls us to holiness by fulfilling our responsibilities to the best of our abilities and offering them all for God's greater glory. So, ibig sabihin ng perfection of duties of state of life, kung ano ba yung kinakatayuan mo ngayon. For example, ikaw bilang isang estudyante, ano bang dapat ang perfection of duties mo? Nag-aaral, nag-review, gumagawa ng assignment, hindi nangongopya,
hindi nangingismis, no? So bilang isang estudyante, dapat ginagampanan mo ang dapat mong isang alang-alang bilang isang estudyante. Bilang isang anak sa pamilya ninyo, dapat ginagampanan mo kung ano yung dapat isang alang-alang mo. Gumagawa ka ng chores, nagugas ka ng pinggan, nagluluto ka, o sumusunod ka ng bumili ng suka sa tindahan, o sa grocery, sa gaysano. So kailan ibig sabihin nun, yung perfection of duties natin, kung ginagawa natin yung dapat isang alang-alang, because of our perfection of duties, magre-reflect yun yung will ni God o yung kalooban ng Panginoon. Okay. How to be holy? Una, source of prayer. Ay, source of holiness. Ano ba yung source of holiness? Kagaya ng sinabi ko kanina, dapat magkaroon nga tayo ng relationship with God, di ba? So, paano tayo magkaka-relationship with God? Through prayer. So, magdadasal tayo. Offering our prayers, actions, and sacrifices for the glory of God, honor of Mary, and salvation of souls. And how to be holy? Number 4 is sacrifice and mortification. Do ordinary things and ordinarily. So, ano ibig sabihin do ordinary things in extraordinarily? So, ibig sabihin nito, ginagawa natin yung isang bagay na mayroong pag-aalay. Ito yung tinatawag na spirituality ni Saint Teresa of the Child Jesus, tinatawag na little things. Ibig sabihin nun, magwawalis lang siya ng floor o ng kalsada. O Lord, itong pagwawalis ko ito, ino-offer God. Nag-aaral siya. O Lord, inaalay ko po ang pag-aaral ko. Ano pa? O kaya natutulog siya, itong pagtulog ko, Panginoon, kahit pagod na pagod ako, pero magpapahinga na ako, inaalay ko sa iyo. And through that, nag-grow tayo sa holiness of life. Kayo, ano kaya mga step by steps na pwede natin gawin para mas ma-motivate pa tayo na gawin natin ang kalooban ng Panginoon para mag-grow din tayo sa holiness of life?